Papakain ako ang mga pato. Ayan, may kalapati isa. Kalbo na yung mga puno. Malungkot na naman. Walang dahon. Libangan ko dito. Pagkaya ng mga hayop. Inaalagaan kasi dito yung mga hayop eh. Wala naman dito yung stray cats kasi stray cats dito may mga shelter. Hindi kagaya sa Pinas. Daming stray cats. Tsaka aso. Dito wala. Kasi pag may nakita silang stray cats or kaya aso, tinatawag nila. Tapos dinadala sa shelter. Hindi ko kasama yung isa nasa trabaho pa. Ang mga tao dito pag sa opisina ang trabaho, pwede sa bahay. Kaya dito. Parang wala ka ring trabaho. Nasa bahay lang, nakaupo. Online. Kaharap computer. Tika guys sa Pinas. Alipin ng mga negosyanteng in check. Tapos yung mga empleyado din, akala mo mga tagapagmana, kung makaasta sa mga empleyado din. Yung mga mababa ang posisyon, kinakawawa, sinisigaw-sigawan. Ayan, libangan ko dito. Yung pusa na sa bahay. Dali ko sana dito basta manghuli ng pato. Ayan. Diba? Dati di ko pinapangarap na makarating ako dito sa isang lugar na may snow Gusto ko makaalis sa Pinas pero hindi sa kagaya nito kasi dati nag-apply ako abroad pa Middle East hindi dito sa Europe. Pero tingnan mo naman, nakarating ako dito. Unexpected blessings. May tao. Unexpected blessings. Para ma-witness ko yung mga himala ni Lord. Yung 4 seasons, winter, autumn, spring, summer. Diba? Ang galing. Dati ayaw ko talaga sa malamig Dati napapanood lang natin yung mga snow sa pelikula. Ngayon dito nararanasan ko na.
Diba? Galing talaga ni Lord. Napakabait. Kaya kung sino yung inaapi, siya yung inaangat niya. Kaya dapat magpakabuti ka talaga. Thankful din ako sa lahat ng mga nang api sa akin o nang husga lahat. Kasi yun yung nagpalakas ng loob ko eh. Para tumayo sa sariling mapa. Kasi di ko naman mararanasan yun kung di ko kayang lagpasan, diba? Pinaranas ni Lord sa akin yun para mas lalo akong i-rebuild para mas tumibay. Para ihanda niya sa mas big blessings, kumbaga, ganun. Totoo naman talaga yun eh. Basta nasa pananalig ka, paniniwala mo sa sarili mo, na kaya mo. Ayan. Daming pato. Yun lang. Sharing blessings. Wala naman sa akin masama. Hindi naman ako maramot pag tumulong pag meron ako. Pero pag wala talaga, kahit pataihin mo ako, wala naman ako magagawa eh. Hindi ako maramot na tao. Yung panahon na walang-wala ako, hindi ako lumapit sa kahit sarili kong kamag-anak. Sarili kong sikap. Kaya yung iba dyan, nakakainis lang yung demand ng demand. Nakala mo, nising kunduling may tinulong sa'yo nung panahon na walang-wala ka. Dapat isipin din yun ng mga yan. Yung bago ka mag-demand sa isang tao, isipin mo kung may naitulong ka nung panahon na wala siya. Diba? Ganun yun. Hindi yung demand ka ng demand. Husga na ka ng husga sa tao. Nung panahon na walang-wala siya, nasaan ka ba? O, diba? Wala. So, ganun dapat isipin nyo, yung unawain nyo bago kayo mag-demand ng demand. Dahil nakaka-pressure yun sa tao. Saka nakaka-drain ng energy. Kaya ako wala akong gana makipag-usap sa mga taong tuwing nakikipag-usap ka, puro problema. Nakaka-drain ng energy yun. Wala akong gana sa ganun eh. Lahat tayo may problema. Eh, kung kinento mo, problema mo, di lalong na-drain energy yung tao. Diba? Dapat ganun yung isipin natin. Huwag tayo basta mag-share ng problema sa ibang tao. Dahil lahat ng tao may problema. Ayan. Naririnig nila ulit yung salita. Sa trabaho pa yung isa. Walang isa dito. Maigpit yung ano dito, bagong presidente. Matapang. Madaming binago sa batas. Kaya ang daming nare-reject ng mga yung nag-a-apply dito ng work permit. Pero dito kasi wala, nag-aaway. Nag-aaway yung pato. Karamihan dito, nag-aaral dito, working student. Kasi, pag working student ka dito, pwede kang magtrabaho, di mo na kailangan ng working permit. Nung nag-asikaso ako ng dokumento dito, may nakasama ako dun eh, sa BLS. Pero di mo na ako kumuha ng slot sa BLS. Nagtanong lang ako dun. May nakasama ako dun na nanay, yung anak niya nag-aaral dito. Ayan. Dito kasi opportunity yung kapag nag-aral ka, pag nakapagtapos ka dito, pwede ka na magtrabaho. Tapos habang nag-aaral ka, pwede ka rin magtrabaho. Kasi kaya yun yung mga ginagrab ng mga karamihang Pilipino, nag-aaral sa ibang bansa. Kasi para makapagtrabaho sila while nag-aaral. Tapos pwede ka pang magtrabaho dito after mo mag-aral. Kaya tingnan niyo, ako din kung mayroon akong pagkakataon,
mag-aaral ako. Mag-aaral talaga ako dito. Kung meron ka lang din namang kakayahan. Malaki pa opportunity. Diba? Kaya nasa sa iyo talaga kung paano mo i-improve sarili mo. Para lalo kang maging matagumpay sa buhay. Ayan lang. Ay, aso. Alaga. Bihi. Maliwanag pa. Anong oras pa lang dito? Alas 3. Mainit pa oh. Yung mga halaman ko sa balkona hindi ko pa pinapasok kasi mainit pa eh, sayang. Kahit malamig sa gabi. Buhay pa naman sila. Diba, may mga awak ko oh. And be happy. Be happy every day. Every day is a blessing. And be grateful always. Small or big blessings. Ayan. Dito pa ako. Tambay. Sarap kasi dito eh. Sariwangin. Dati pinagpipray ko lang palagi makawala sa Pilipinas. Pero inalis ako ni Lord sa Pinas at dinala niya ako dito. May aso ulit. Dito aso. Pero mabait aso dito. Hindi kagaya sa Pinas aggressive. Nangangagat ng tao. Dito pag tinawag ko, lalapit talaga sa akin. Ang kulit ng aso dito. Pag ginayhayan ko, lumalapit sa akin. Ang bait talaga ni Lord. Super. Super thank you Lord. Tinupad niya yung wish ko na makawala sa Pilipinas. Inalis niya ako sa Pinas kasi iba talaga yung mga buhay sa Pinas, tsaka ang mga taong nakakasalamuha mo sa Pinas, iba ang ugali, grabe, sobrang sama, sobrang parang evilness na yung nasa puso at isipin nila, sobrang grabe mapanghusga. Kulang na sila sa pananalig tsaka pananampalataya sa Diyos. Kasi puro galit sa puso nila. Galit, inggit, selos, insecurity. Yun yung sakit ng mga Pilipino eh. Insecurity, inggit, selos, mataas ang pride, mapagmataas, akala mo kung sino. Ang tataas ng pride. Lalo na yung mga nakapagtapos ng pag-aaral na yung professional. Diyos ko, professional ka nga, yung ugali mo naman pang grade 1 nasa talampakan yung utak mo. Kaya sabi nga nila, di ba, pag ang tunay na matalino ay yung emotional matured, emotional intelligence. Kasi kung intellectual intelligence ka lang, matalino ka lang sa utak mo, pero wala kang puso, yung manhid ka, wala, hindi ka talaga matalino. Maraming ganyan eh, yung matalino lang sa utak pero manhid. Yan yung mga impaktita. Marami akong ganyan na encounter. Naging impaktita din ako, pero syempre deep inside, kung talagang tunay kang mabuting tao, maiisip mo yun. Pero karamihan sa iba hindi naiisip yun, ewan ko ba, maraming ganun. Kung pinagpipray ko din yung mga ganun. Wala naman kasi ibang magtutulungan, tayo lang din naman.
Si Lord talaga ang palagi mong dapat kapitan dahil walang iba tutulong sa'yo, siya lang. Ayan. Ang kulit ng mga pato dito, nakakatawa. Mallard ducks pala ang pangalan niya. Mallard ducks. Meron pa dito isang pato yung maganda ang kulay na wala. Nilipat ata nila dito. Yung ang boses akala mo ibon na maliit. Ang mga huli niya ang liliit. Tapos ang lalaki. Ang lalaki ng katawan, ang boses ang liit. Ewan ko ba't ganoon. Siguro ewan ko lang. Ako kasi madalas ako managinip ng kakaiba, yung mga parang mga magical na panaginip. Yung alam mo yun, yung kakaiba. Ayan. Dati minsan madalas managinip ako ng yung masasama, yung baha, ganun. Dati yung habagat sa Pinas, nanaginip ako nun eh. Sabi ko, nanaginip ako na bumaha. Sabi ko dun sa dati kong kaibigan, nanaginip ako kagabi, magbabaha na naman daw. Kinabukasan, bumaha nga. Walang hiya. Yun yung habagat. Grabe. Parang prediction, gano'n. Ewan. Ano ba yun? Nagpipray naman ako bago matulog, pero madalas talaga ako nananaginip ng mga kakaiba. Kasi ang utak natin, kahit natutulog tayo, nag-ano yan, gumagana. Ayan. Ito, kalapati. Nag-ano pa sila, naglagay ako ng mais, corn. Gusto nila yung mais. Ayan, mais. Gutom na gutom sila. Dati kunti lang yung pato eh. Nilipat nila dito, ang dami na. Marami kasi nagpapakain dito. Kawawa naman yung mga kalapati. Late comers. Ang dami kasi nagpapakain dito. Ayan. Thank you, Lord. Napakain ko ulit sila. Ayan. Pupunta na ako sa bili ako pagkain ni Mingning. Goodbye guys. Thank you. God bless again.